Magandang araw po, Pinnacle Village. Tayo po ay magpapatuloy sa ating talakayin sa Upside Down Kingdom, kung saan atin pong pinag-uusapan ang kaharian po ng Diyos. At tayo po ay nasa Mateo 7. Kung naalala nyo po, nung nakaraang linggo ay pinag-usapan po natin itong tinawag ho nating Golden Promise and Golden Rule, kung saan ang Panginoong Jesus, sinuma po niya ang kaugnayan po ng Golden Rule at doon ho sa mensahe po niya pagdating po sa batas at sa kaharian po ng Diyos. Ngayon po, sa ating pagpapatuloy, sisimulan po natin kung paano ho tinapos ng Panginoong Jesus ang Sermon on the Mount. May 4 na bahagi po ang kanyang konklusyon at ito po ay nahati po sa mga sumusunod. Yung 200 o yung broad and narrow road, makikita ho natin sa verse 13 and 14. Sa verses 15 to 19 naman po ay 2 klase ng guro at makikita ho natin yung 2 pakiusap sa verses 21 to 23 at ang huli po, nagtapos ang Panginoon kung saan ho dapat nating itayo ang atin hong mga buhay, ang mga pundasyon ng buhay, ito ang buhangin at ang bato sa verses 24 to 29 po. Sa araw po na ito, sisimulan ho natin dun sa una pong bahagi ng kanyang konklusyon. Yan po ay ang tinatawag po sa English, the wide and the narrow gates or the broad and the narrow gates. Basahin po natin ang Mateo 7:13 hanggang 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay at kakaunti ang nakakapagtagpo niyon. Kung may isang bagay po na lagi ho nating babalikan sa buhay ng Panginoong Hesus, sa ministeryo niya ho sa lupa, sa tuwing siya ho ay may makikitang tao o kaya ang kanyang mga disipulo, hindi niya po ito sinasabihan lang o kaya naman ho'y dinadaanan lang. Pamalagian po ang Panginoong Hesus ay lagi po nag-iimbita ng isang tao ay tumungo sa isang buhay kasama ho siya. If you remember when he met his disciples, when he called them, hindi ho niya sinabing, pagmasdan mo lang ako o gawin mo lang akong bahagi ng marami mo pang option sa buhay o mga ginagawa sa buhay. He did not say, just admire me or consider me from afar, but Jesus said, come and follow me. Halika at sumunod ka sa akin. Nung nakilala niyo ho itong bata ho na gwapo at mayaman ho na ruler, yan din po ang kanya hong sinabi po doon ho sa lalaking ito, nung tinanong niya ho patungkol sa kung paano ho ang isang tao ay makakapunta sa kalangitan o makakaranas ng buhay ng walang hanggan. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 11:21, sumagot si Hesus, kung nais mong maging ganap sa harap ng Diyos, umuwi ka at ipagbili mo ang iyong mga ari-arian, ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. At muli po dito sa Sermon on the Mount, nung kausap niya ho ang kanyang mga disipulo, kausap niya ho ang mga tao na sumunod sa kanya matapos silang makita ang mga milagro po at ang mga katugunan ho ng Panginoong Hesus. Ito po muli ang kanya pong ginawa. Siya po ay pumasok sa isang panahon ng pag-iimbita at sinabi niya ho sa mga kanyang tagapakinig na tumugon at isabuhay po nila ang lahat ng kanilang narinig. At ang mga ito'y taliwas sa itinuturo ng daigdig. Siya'y nag-imbita na mula sa pakikinig sila ay tumungo sa isang buhay na sumusunod. Mula sa panonood sila'y makibahagi. Mula sa pagtuturo o pakikinig sa turo, ito'y naging isang paanyaya kung paanong dapat sumunod at hindi lang kung paano dapat pakinggan ang isang buhay na sumusunod sa Panginoong Hesus. Tingnan niyo po ang sinabi ni Oswald Chambers sa Sermon on the Mount sa kanyang komentaryo. To treat the Sermon on the Mount merely as an ideal is misleading. It is not ideal. It is a statement of working out of Jesus Christ's disposition in actuality in the life of any person. Kaya sa araw na ito, sa atin hong pagbalik po sa puso ng Panginoon, dito sa kanyang mga binanggit, 3 paanyaya po ang ibinibigay ho niya sa kanyang mga tagapakinig. An increasing invitation to experience the fullness of life that Jesus has promised to give His disciples. Ang unang paanyaya po ay ang paanyaya ng Panginoon na pumasok sa pintuan or to enter the gate. Jesus lovingly warned His listeners. Nagsimula ho siya sa isang babala ng may pagmamahal na ang buhay ng tao ay may 200.
Ito ho ay ang daan patungo ho sa kapahamakan at ang daan patungo ho sa buhay. At ang daan patungo sa buhay ay makitid. Kaya pag tinignan ho natin, sa pag-conclude ng Panginoong Hesus sa verse 13, ang binanggit niya na ho ay pumasok kayo sa makipot na pintuan. Jesus did not start presenting options, but what Jesus did was He began declaring the answer. Sinasabi ho niya na sa pagdating ho sa patunguan ng kaharian ng Diyos, there is no such thing as shortcuts, no such thing as alternative route. Pag pinagmasdan ho natin ang buong sermon ng Panginoong Hesus, sa kanya hong pakikipag-usap sa mga tagapakinig, nang pinag-usapan ng panalangin, nang pinag-usapan po ang pagbibigay, nang pinag-usapan ng pag-aayuno, nang pinag-usapan po ang mga bagay patungkol ho sa pakikipag-ugnay sa Diyos, hindi po niya ito sinugarcoat. Jesus was always very clear, and He would always mention it truthfully. And now this time, as He calls all those who were listening to the Sermon on the Mount, He once again took that bold step of telling them what is true and called them to action. Verse 13, makipot ang pinto patungo sa kaharian ng Diyos. In the Message version, sa English po, ito po ang salin. Do not look for shortcuts to God. Ano po ang ibig sabihin ng sinabi ng Panginoon, makipot na daan, narrow gate? Listen friends, Jesus is saying that there is only one way. Isa lang po ang daan patungo sa kaharian. Yan pong daan na yan pong pintuan na yan ay bukas. Pero yan din po ay makitid. Right off the bat, Jesus crushed the narrative that says that many paths lead to God. Sinabi niya ho ng diretso sa kanya hong mga tagapakinig na hindi po marami ang daan patungo sa Diyos. Iisa lang po. At ang daan po na yan ay siya. When you look at the entire Sermon on the Mount, Jesus was basically pointing everything to Him. It's a preparation of what's going to happen as He redeems the entire mankind from sin. Marahil po ang ilan sa atin nagtatanong ng mga tanong na ito. Hindi ba mayabang, sarado ang isipan at mapagtaas ang Panginoong Hesus nung sinabi niyang siya lang ang nag-iisang daan? Perhaps it makes sense because we live in a world where there seems to be endless choices about everything. Hindi matapos na mga options at choice. Kaya di ba po when we look at social media, when we open our online shopping, when we look around, there's a lot of alternatives around us. Kaya nga may classic example, naalala niyo po ba tong illustration na ito? Yung mag-ama, nandun sila sa restaurant. Yung anak, sabi niya sa tatay niya, Tay, anong gusto mo? Gusto mo ba ng Coke, Pepsi o Royal? Sabi po nung tatay, Coke na lang anak. Sabi po nung anak, regular, Coke Zero, caramel Coke. Sabi ho nung tatay, ang daming options anak sige kape na lang. Sabi po nung anak, Tay, anong gusto mo? Brewed, Americano, cappuccino, latte, single origin hand brew, cold brew, nitro. Anong gusto mo, Tay? Nagalit na yung tatay. So sobrang dami niya hong pipilian. Sabi nung tatay, tubig na lang anak. At ang sabi ng anak, anong gusto mo, Tay? Sparkling, distilled, purified, mineral, spring. Napakadami ho nating pagpipilian, di ba po? Yan ho ang daigdig. It's broad. Pero ang tanong po sa atin, maiaangkop ba natin ang realidad na ito sa katotohanan? Dapat po bang maging broad-minded ang isang tao sa lahat ng bagay? Kaya ang ganda po ng illustration po na binahagi po ni Gary Hamrick. Kung example daw po, kayo'y nakasakay sa eroplano at ang eroplano po ay ready na to land at bigla ho ang inyong piloto ay gumamit po ng intercom at sinabi niyang, mga kaibigan, ito po ang inyong kapitan, nagsasalita, handa na ho tayong lumapag. At sinabi ho sa atin na tayo po'y lalapag sa runway 1. Pero dahil ako po'y broad-minded ngayon at nais ko lamang pong i-consider ang ibang options, tayo po ay lalapag sa runway 3. Kaya kayo po'y maghanda, isuot ang inyong seatbelt at i-enjoy po ang ating paglapag. Kung ikaw ang pasahero ng pilotong yan, mapapasigaw ka na wag po! During landing, you would want your pilot to be very narrow-minded, correct? To land on the assigned runway and not to mess it up. Friends, to be narrow means limited and restricted. But friends, to be narrow also means to land on the right runway.
To be narrow means to remove all unnecessary options, to stick to what is, and bring the passengers to safety. Kaya po nang sinabi ng Panginoong Jesus, makipot ang pinto, makipot ang daan. Jesus was not messing up. What He wanted is to bring us all to our right destination. Ang layunin po niya ay dalhin tayong lahat sa tama nating patutunguhan. Dahil sa pag-ibig po ng Diyos, ibinigay ng Diyos ang isang tiyak na daan patungo sa kaligtasan. Sa halip na maraming huwad na labasan o hindi siguradong labasan, isang maaasahang pintuan ang ibinigay niya sa atin, ang inilaan niya sa atin. Lahat ay inanyayahang pumasok, ngunit ang paraan upang makapasok dito ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Listen to this, an insight shared by our teammate. Is it arrogant for a doctor to say this is the only cure? Is it narrow-minded to say that 2 plus 2 is 4 or water boils at 100 degrees Celsius? Is it snobbish to say there's only one key that starts your car kahit may duplicate ka pa, yan at yan pa rin ang kailangan mong gamitin? Is it narrow-minded to say you won't fall off a cliff if you jump from it? No. Whether you believe it or not, you're going to fall because of the law of gravity. Ang katotohanan po excludes what's false in nature. Ang totoong katotohanan, inaalis niya ho ang kasinungalingan, ang ibang mga kasinungalingan. And the claim is only offensive if it's untrue. But if it's true, it's the most loving message that you could ever hear. Ano po ang claim ng Panginoong Jesus? Lagi ho natin itong naririnig. Juan 14:6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Siguro napakinggan nyo na ho ito maraming beses o maaaring nakikinig ka ngayon, unang beses mo itong napakinggan. Maaaring ang tanong sa isip mo ay parang ang binabanggit po na katanungan ni C.S. Lewis at as he echoes many questions that people ask about Jesus. Is he a liar, a lunatic, or a Lord? Here's the beauty of it. Pakinggan po nating mabuti. Kung ikaw ay isang tao na yan ang tanong mo sa iyong isipan, and you're curious about who Jesus is, we encourage that you do not just become curious, but to roll up your sleeves and truly seek to know Jesus. Not just His laws, not just His teachings, but spend time in knowing His heart. Because if you do, you will discover something life-changing. Together with many other atheists, many other people who tried to question the resurrection of Jesus, but ended up believing Him. Kung gusto niyo hong malaman ng ilan sa mga kwentong ito, we don't have time to really go deeper here, but we invite you to open and go to our website, pinnaclevillage.org. Hanapin niyo po yung Followers Course 201. Meron pong portion dyan ng precepts at makikita niyo isang talakayin na magpapakita po na parehong history at scripture ang magpapatunay na lahat po ng claim ng Panginoong Jesus ay totoo at hindi po gawa-gawa lamang. Friends, the claims of Jesus aren't empty. They're true. Hindi ho sila laging komportable, paminsan parang exclusive. Pero pag tiningnan ho nating mabuti, at hindi lang ho natin dinaanan ang panglabas ho na mga argumento patungkol dito, pero kung atin ho talagang sisiya sa atin, ay makikita ho natin ang laman ng puso ng Diyos. Look at what John and Sean McDowell said in the book Evidence That Demands Verdict. They said, if Jesus knew He was not God, He was lying. But if He was a liar, then He was also a hypocrite. He told others to be honest whatever the cost. More than that, He would have been a demon because He deliberately told others to forsake their own religious beliefs and trust Him for the eternal destiny. If Jesus knew His claims to be false, we would have to conclude that He was unspeakably evil. But how could Jesus, as liar, conman, evil, foolish, leave us with the most profound moral instruction and most powerful moral example history? Could a deceiver, an impostor of monstrous proportions, teach such unselfish, ethical truths and live such a morally exemplary life as Jesus did? The very notion is incredible. Marami hong talakayin patungkol sa usapan pong ito. But when you really dig deeper,
when you really immerse yourself, when you roll up your sleeves and really search and seek who Jesus is, it only tries to go to one undeniable truth that crumbles all other arguments that disprove Jesus. It's this truth. God loves us and He gave us Jesus to give us life. Dahil ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya't ipinagkaloob niya ang kanyang nag-iisang anak na upang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sin has shut us out from the kingdom of heaven. Dahil sa kasalanan tayo po'y nahiwalay sa kaharian ng Diyos. Sa ibang lugar, maliban sa kaharian ng Diyos, tayo po ay may kamatayan, tayo po ay may gulo, tayo po ay may sakuna. Pero dahil po sa ginawa ng Panginoong Hesus, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ipinagkaloob niya po ang Panginoong Hesus para ho ang nasira hong daan ay magkaroon ho muli ng daan. Ang dating nasara ay muling mabuksan at tayo ho ay magkaroon ho ng pagkakataong muling makadaan patungo sa buhay na walang hanggan. Because of the sacrifice of Jesus, we can all enter that gate through faith. That gate that will lead us to forgiveness, restoration, and home. Sabi ho ni Pablo sa unang Timoteo 2:5-6, kung alam ho natin si Pablo, isa ho siya sa mga pinakamarurunong na Pariseyo. Aral si Pablo. Pero nung nakilala niya ang Panginoong Hesus, when he really had a real encounter with Jesus, this is what he said. Sapagkat iisa lang ang Diyos at iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ito'y walang iba kundi ang taong si Jesucristo. Ibinigay niya ang buhay niya bilang pantubos sa lahat ng tao. Ito ang nagpapatunay na nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao at inihayag niya ito sa takdang panahon. Friends, the love of God embodied in Jesus Christ. Sabi ho ni Timothy Keller, ang ganda po, the gospel is an exclusive truth, but its most inclusive, exclusive truth in the world. Sabi ng Panginoong Hesus sa 1:10, ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Pwede mong masabing, iyan na naman, parang ang exclusive naman masyado. Yun lang talaga ang daan. Pero pag tinignan ho natin, ba't ito ho ang sinabi ng Panginoon? Ang konteksto po ng 1:10 ay ginamit ho niya, ito pong metaphor po ng pagiging isang pastol. Nung panahon po ng Panginoon, yung sheepfold po o yung kulungan ho ng mga tupa, paminsan ho, wala hong pintuan yan. Kaya pagdating ho sa gabi, ang ilan ho sa mga pastol ay uupo ho doon ho sa meron hong butas o yung parang pintuan para masigurado po na wala ho sa mga tupa ang makalalabas o wala ho sa mga tupa ang makukuha ng mga magnanakaw. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus, ako ang pintuan, hindi lang ho para sabihin po niya na siya lang yun. It's not coming from a place of entitlement but a heart of a shepherd that desires to protect and keep his sheep safe. Ang gusto ng Panginoon ay hindi magpalaboy-laboy ang kanyang mga tupa na parang walang isang pastol. Sinabi ng Panginoong, ako ang pintuan dahil gusto niyang manatili ho tayo sa kanyang piling. Sa isang lugar na meron tayong kaligtasan, sa isang lugar po na meron ho tayong patutunguhan. Ang sabi ho ng Acts 4:12, lagi ho natin itong naririnig. Jesus is the only one who can save people. His name is only power in the world that has been given to save anyone. We must be saved through Him. Sounds a very powerful statement, isn't it? Very exclusive. But can we zoom in a little bit? Medyo lapitan lang ho natin ang mga salitang ginamit ho dito sa Acts 4. Sa lungguhitan po natin, sabi ho, very exclusive. Jesus is the only one. But look at how it ended. Jesus is the only one to save anyone. Isa lang ho ang daan, si Jesus. Pero lahat po ay pwedeng pumasok. You need not to do anything. This is the narrow that Jesus meant. Sa totoo lang po, pinasimple po niya ang daan patungo sa kaharian ng Diyos. Not rules, but relationship with Him. Friends, if there's a difference, if there's one
difference that we will see between the broad gate and the narrow gate are these words. The broad gate will say, do. You got to do something to try to earn your way to God. Kailangan mong gawin ito para makapunta ka sa kaharian ng Diyos. Pero sa narrow way or sa narrow gate, what Jesus was trying to say is, in that gate, it is done. That door is already open. You just have to choose to enter it. Kaya po kung maaalala po natin ang Panginoong Jesus, yan po ang salita niya bago po siya mamatay sa krus at bago siya muling mabuhay. Sa Juan 11:30, sa kanyang huling hininga, sinabi niya, tapos na. Niyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. When the broad gate says, do, the narrow gate says, it's done. Jesus took your punishment. Jesus paid your debt. Ang Diyos ho ang namatay. Dapat ho, tayo ho ang namatay, pero siya ho ang namatay. Siya po ang tumanggap ng kabayaran ng ating mga kasalanan. Pero sa lahat ng iyon, ng lahat ng kanya hong pagsasakripisyo para po sa atin, ay pinagkaloob niya po ito upang ang daan ay maging accessible po sa atin. Every other path relies on human effort. Only Jesus offers grace and His free gift of salvation. Jesus did not say a way. Jesus said the way. He did not say go or do that way, but He said, I am the way. Efeso 2:8-9, paalala ho sa atin, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Ito po'y regalo ng Diyos sa bawat isa. Regalo po na dapat pong tanggapin. Minsan na pag nag-uusap nga po, di ba, ano bang love language mo? Kadalasan maririnig natin giving gifts. Pero katulad ko po, di ba po, minsan yun din yung weakness. Hirap kang tumanggap ng regalo. Is it because you're humble? Actually, sometimes no. Because it's also false humility. Friends, this is a free gift and we have to receive it in humility. It needs to be received through faith. Kaya ang ganda rin ho ng metaphor ng narrow gate. Pag maliit po ang daan, kailangan po yumuko. Kailangan pong bumaba. And as we put it plainly, as we enter the narrow gate, we need to surrender. Naalala ko nga po yung kwento ng isa kong area po dun sa aming workplace dati. Before po ako nag-full-time ministry, I worked at corporate. At yun hong lugar namin, papasok ng aming workstation, may portion po doon na ang pinto nakaputol ho sa gitna. Intentional po yun para ho, kapag daw papasok ang mga empleyado, kailangan po niyang yumuko at kailangan niya pong either paunahin yung bag niya o mauna siya, kunin niya po yung bag niya. He needs or we needed to stoop. We needed to bow so that we can enter the gate. It's a daily reminder that we are stepping into our workplace, not from a place of entitlement, but from a place of humility. Inimbitahan ng Panginoon ang bawat isa na pumasok sa pinto. At pagkatapos po nun ay nagtuloy po siya. Dahil ang pagpasok sa makipot na pinto ay hindi po ang katapusan. Ito po'y pagsisimula. As we enter the narrow gate comes the narrow road. And as we enter the gate, we are asked to engage the way. Verse 13-14, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang pupunta sa kapahamakan at ito ay dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Ngayon po, ang Panginoong Jesus, He's starting to pose a powerful image of both decision and discipleship. Itong kontrast ho ng dalawang daanan na iniimbitahan niya ho ang kanya hong mga nakikinig po nung panahon niya. At ngayon ho, sa atin hong pakikinig ng kanya hong mga salita. To disengage from the world's broad way, to engage fully to His narrow way. Ang ikalawa pong imbitasyon ng Panginoon, engage the way. Sumunod at isabuhay ang kanyang daan. Jesus calls us to live a consecrated life over a convenient life. He calls us to live a holy life over a happy life. Kaya ang ganda po ng binahagi po ng isang kasamahan po natin about the quotation of John Ortberg. He said, the narrow gate is doing what Jesus said to do. The narrow gate is obeying this man creatively, joyfully, falteringly.
Not mechanically, not legalistically, not a clenched fist or gritted teeth, but with God's presence and God's help. Obeying the one who has thoroughly mastered life and death, the one who knows. If you want the freedom to make great music, you must arrange your life around practicing skills and taking lessons and studying. If you want the freedom to play great football, you must arrange your life around weightlifting or drills or coaching and practices. The broad way is just do anything else. Just do what you happen to feel like doing, and then you will not be able to play the piano or football or be sober. It's just the default mode. Just drift. At makikita ho natin ho dito, yan ayaw ho ng Panginoon that we will just drift away. Na tayo po'y papasok sa pinto at alam niyo po yun, we will not finish strong. Kaya napaka-importante ho na pamalagian po nating isipin at tingnan ang ating hong nilalakaran. At hindi lang ho ito dito sa Sermon on the Mount. When you look at scriptures, pahalagian po itong ipinapaalala sa atin. Jeremias 6:16 sa Lumang Tipan, pinaalala ho ni Propeta Jeremias sa mga taga-Israel. Tumayo kayo sa kanto at magmasid kayo ng mabuti. Magtanong kayo kung alin ang dati at mabuting daan at doon kayo dumaan at makakamtan ninyo ang kapayapaan. Pero sinabi ninyo, hindi kami dadaan doon. Ang malapad na daan ay ang daan ng daigdig. Wala hong masyadong pagpipigil. Madali. Lahat ng tao po nandoon. Mas maraming spasyo. Kaya ang Greek word po ng broad, ang ibig sabihin po, spacious, roomy, maraming elbow room. Parang pagpupunta ka at lilipad ka, babiyahe ka, only baggage ka. Problema po, habang bumabiyahe ka, marirealize mo, ang dami mong dala. Kailangan mo maglakad. Di ba ho, pag nagpupunta ho sa mga lugar po na puro lakad, ang bigat. Yes, it has no boundaries of conduct or thought. You're free to do as you please, believe whatever you feel is right. Sometimes you are being tolerated and that has become a standard, and disobedience can actually be an option. That's the broad way that Jesus was trying to say. Pero makita ho natin, ang buhay po, pag nakita ho natin ang paglalakbay, minsan hindi ho yung maraming options. Pero yung option po na ipinagkaloob na simple at totoo. Nung inaaral ko nga po ito, naalala ko ang kwento ng Titanic. Naalala niyo po ba yan in the 90s, di ba po? One of the most elegant ship, marvel of its time, was Titanic. More than 2,000 passengers. Sinabi nila unsinkable po ang barko pong ito, pero nung tumama siya sa iceberg, konti lang ho naniwala na sila po ay lulubog. In fact, nagtuloy pa nga yung mga banda, nagtugtugan pa rin sila. Parang walang nangyari. Maraming pasahero po ang hindi lumabas, hindi sumunod sa mga alituntunin na sinabi po sa kanila na lumipat na ho doon sa lifeboat na maliliit. Kasi sa tingin po nila, hindi ho lulubog. Ito hong marvelous ship. But within hours, as we know, 1,500 lives were taken away when Titanic sank. And only a few who were aboard in the lifeboats actually escape. Ang buhay para huyang Titanic, minsan akala ho natin yung komportable, yung grand, kung nasan yung maraming tao, yun ho ang kailangan natin. Pero ho ang kaharian ng Diyos, kaya po siya upside down kingdom. Parang minsan maliit, minsan hindi siya kumbinyente, para ho siyang lifeboat. Minsan nga hindi ho siya pinakikinggan eh. Pero yun po ang tuturo ho sa atin upang maunawaan kung paano ang tunay na maglakbay at magtiwala sa Panginoong Hesus. Sabi ho ng Kawikaan 14:12, maaring sa tingin mo ang daang tinatahak mo ay matuwid, ngunit kamatayan pala ang dulo nito. Kaya ho ito sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanya mga tagapakinig, hindi lang ho para balaan sila, pero para ho sila ay tumugon at sumunod. Kaya ang ganda ho ng sinabi ni A.W. Tozer, binahagi po ito ni Pastor Amber, sabi ho niya, the driver on the highway is not safe when he reads the sign. Kung nagmamaneho ka, binasa mo lang, pero hindi mo sununod, ay hindi ka maliligtas. The driver, when he obeys, that's the time he becomes safe in driving. Friends, engaging the way, ang isabuhay po, ang daan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod. Yan ho ang makakatulong ho sa atin upang maranasan ang tunay na buhay. When we obey, we actually practice faith. It is only when we practice obedience that we become faithful. Kaya pag tinignan niyo ho yung Hall of Faith sa Hebrews 11,
banggitin ho natin yung mga pangalan. Some of them, si Abel, si Enoch, si Noah, si Abraham, si Isaac, si Joseph, si Moses, among many others, they were placed in the hall of faith in Hebrews 11. Hindi dahil pinwersa sila ng Diyos na sumunod, hindi dahil nag-antay lang sila sa Panginoon, pero maaalala natin, every one of them, they were described to be people who chose to obey, even when obedience came with challenges. And the reason was because they loved the Lord deeply. Ganon din ho tayo. Nang binahagi ng Panginoong Jesus po ito, hindi para puwersahin po tayo. Jesus never dragged his listeners to enter the gate or to engage the way. He was just continually inviting them out of love. And what He wanted for us is to respond out of love and be transformed. Hindi niya po pinilit na pumasok sa pintuan, ngunit mahal niya tayo, kaya gusto niya tayong anyayahan na piliin po siya at ipakita rin natin ang pag-ibig natin sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod. If you remember in John 14:15, it says, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. If you love me, show it by doing what I have told you. Ang klase ho ng pagsunod na iniimbita sa atin ng Panginoon ay hindi po dapat mabigat. Kaya nga ho, the yoke is easy. Magaang ang gawain ng Panginoon. Magaang ang kanyang pamatok. Yung burden po na ito ay magaang dahil ito po ay galing ho sa isang pusong tumutugon dahil sa kanyang pag-ibig at pagtitiwala po sa Diyos. Living the upside-down kingdom requires daily obedience, the discipline of taking up your cross daily to follow Jesus. A beautiful quote from Oswald Chambers, the devout life of a disciple is not a dream, hindi ilusyon, hindi pangarap lang na pinapanaginipan ng isang disipulo, but a devout life of a disciple is a decided discipline. Mateo 16:24, sinabi ho ng Panginoong Hesus, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili at dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan alang-alang sa pagsunod sa akin. It's gonna take us cost to enter the way, to follow the footsteps of Jesus, but it is also the invitation to live as He lived. A life that conquers, an invitation to become increasingly what He was, to be more and more like Him, to learn from Him, and to live as Jesus lived. It can come in different forms. Maaring ikaw'y magulang, ito'y pagtuturo sa iyong mga anak ng pananampalataya sa pamamagitan ng isang pamumuhay na nakasentro sa Diyos. Maaring kay estudyante o empleyado na makapagbigay ka ng higit pa sa inaasahan sa iyo upang magbigay ka ng luwalhati sa nag-iisa mong Diyos. O kaya naman kapag pinipili mo ang integridad kahit walang nakakakita. Kapag nagpapatawad ka kahit napakahirap o hindi karapat dapat ang taong patawarin. O kaya naman nananatili kang tapat sa Panginoon sa panahon ng paghihintay. Kapag minamahal po natin ang mga mahirap mahalin. Kapag tinatanggihan natin ang ating mga sariling kagustuhan para ho sa kalooban ng Diyos. Kapag nagpapatuloy ho tayo maglingkod kahit pagod na po tayo o wala mang nakakakita sa atin. Kapag nananatili tayong mahinahon sa mundo na kumikilala ng kayabangan at kapangyarihan. Kapag tayo nagsasalita ng katotohanan ng may pag-ibig at biyaya kahit hindi ho tayo kinikilingan. It's a decision that we have, friends. As R.T. Kendall said in the book Sermon on the Mount, entering the narrow gate is the way of choice. The choice to enter the narrow gate must be a deliberate choice. It is what is done on purpose, carefully, thoughtfully. It is a disciplined choice where you have trained yourself to be obedient. Kaya lagi ho natin itong naririnig. Sa tuwing tayo ay nakikinig ho, nagbabasa ng salita ng Diyos, we're not just hearers, but we're called to be doers, invited to take the word not just in our minds, but in our hearts, but also as we live our lives. Kaya paalala ho ng Santiago 1:22 hanggang 25. Palagi ho natin ito naririnig at isang paalala lang po muli sa atin. Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin niyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya niyo lang ang sarili niyo. Dahil kung nakikinig lang ang isang tao ng salita ng Diyos, pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong tumitingin sa salamin, na pagkatas makita ang sarili ay umaalis kaagad at kinakalimutan ang ayos niya. Ngunit ang taong nagsasaliksik at tumutupad ng kautusang ganap ng nagpapalaya at hindi nakapakinig lamang na nakalimot agad ay ang taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya.
PV, we continue to encourage that we become faithful in growing together in our knowledge and experience of who God is. To take that desire to lean in every time we have our followers course, we just finish it po. It's all available in our website. You can go back to it. We're going to begin our Ethos Midweek service as we go through the book of Romans. We keep coming back to scripture Sunday after Sunday to understand the way of the kingdom, to trace the footsteps and the heart of Jesus. We must not stop learning. And as we learn, may we not just be hearers, but we must obey. We must do it. Hindi lang para masabi natin, ang galing ko na, talagang ako yung top 1 pagdating sa pagsunod sa Diyos. Pero para ang ating mga buhay, ang ating mga puso, ay patuloy na mabago ng Diyos dahil sa atin pong pagsunod. Ganda po ng sinabi ni Dallas Willard, the great omission. A gospel of justification alone does not generate disciples. Discipleship is a life of learning from Jesus Christ how to live in the kingdom of God now as He Himself did. Let's try to zoom in to the word narrow, yung makitid po. 2 beses ho itong ginamit ng Panginoong Jesus sa verses 13 to 14. Pero pag atin hong siniyasat, ang pinagmulan ng salita, nagbago po ang ibig sabihin. Sa verse 13, ang salitang makipot ay tumutugon po sa isang bagay na pisikal, maliit, nakikita ng mata. Pero pagdating ho sa verse 14, ang narrow po ay nagmula sa salitang Griego na thlibo, na tumutukoy na ho sa isang kalalagayan ng puso o kalalagayan ng pangsakalooban ng tao. When we say the narrow road that leads to life, it means that you're being pressed, troubled, and persecuted. Now, Jesus is trying to conclude this sermon with a very clear and honest truth. Hindi ho niya sinugarcoat. Ang sinabi ho niya, engaging the way will cost us something. It's narrow, it's confined, it's often uphill, but it is the very same road that Jesus walked and conquered. Nung time po niya, hindi pa po siya nun napako sa krus, hindi pa po siya nabuhay muli. Pero po ito po'y paghahanda sa mga taong nakikinig sa kanya nung time po na yon. Na mahirap man, pero lalakaran niya ito at pagtatagumpayan niya ito. The way of Jesus is the way to life and never without hope on that journey. Friends, the narrow road to engage the way is an invitation to trust Jesus. One of the most famous and most quoted scripture, and I want us to really reflect on it. Pagbulayan ho nating mabuti. Kawikaan 3:5-6. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. While the narrow road may be less traveled, friends, Jesus guaranteed that this is the same road that He conquered. And as we go through that same road, that same way, as we engage ourselves to that same way, He promised the help of the Holy Spirit. Jesus also promised the presence of the hands and feet, which is the church, to be surrounded by people who share the desire to obey Jesus faithfully. Kaya po yan ang kahalagahan po ng huddles. It's not another task, another schedule to fill our calendars, but it is the hands, the people that journey with us, who journey with us. Sila po'y kamay at paa ng Diyos upang mapaalala ho sa ating hindi ho tayo nag-iisa sa lakbayin pong ito. Jesus invites us to enter the gate, to engage the way. At para saan po? So that we can experience life, full life, abundant and overflowing life. Danasin ang ganap na buhay. Pag tayo po'y bumalik sa mga nakaraang talata, naalala niyo ho, paulit-ulit na pangako ng Panginoon, Mateo 6:33, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Do you remember the golden promise in the earlier verses, in verses 7, Chapter 7:7-8, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap nyo at makikita ninyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Sapagkat ang lahat ng humihingi ay nakatatanggap, ang naghahanap ay nakakakita, at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Kahit ang sagot ng Diyos ay hindi, o hindi pa, o oo, ano man po ang sagot niya,
ito po'y para pagkalooban tayo ng buhay na pinakamahusay po para po sa atin. Kaya po, ang sabi ng Panginoon sa bandang dulo ho, ng kanyang conclusion po na ito, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay. Jesus is pointing out to the ultimate hope of the gospel. The life in the kingdom is not just what we will experience in eternity, the here and after, but the life in the kingdom can happen the here and now. That's why in our prayer, Jesus told us, your will be done on earth as it is in heaven. Pag tiningnan ho natin ang salitang life o buhay na ginamit po dito, pareho po sa John 14:6 nung sinabi ho ng Panginoon, ako ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Ang ibig sabihin ho ng Zoe sa Grego ay eternal and physical. It means that the life that God will give to us through Jesus Christ is not just for eternity, but it can happen in the here and now. We do not only receive eternal life, pero ang nararanasan ho natin sa Diyos, pag pinili ho nating pumasok sa daan ni Jesus, ay ang bagong buhay. Buhay ng may kapatawaran sa ating kasalanan. Buhay na hindi na malayo sa Diyos, kundi malapit sa Diyos. Buhay na buhay na nananahan ng banal na spirito at buhay na may layunin. Layunin kung bakit ho tayo nilikha ng Diyos. A life that is full. That is the promise of Jesus. Again, he continues in John 10, nung kanyang sinabi na siya ang pinto. Pinagpatuloy niya ho yun at ito ang sinabi niya sa John 10:10. Dumarating ang mga magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at magwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ng mga tao ng buhay na ganap. Dahil siya ho ang pastol ng buhay natin, lahat ng ating pangangailangan ay mahahanap ho natin sa Kanya. Si David na nakaranas ho ng napakaraming rangya, naranasan niyang maging hari, naranasan niya ho ang buhay. Yan hong sinabi niya sa Salmo 23, ang Diyos ay aking pastol at wala na akong hihingin pa. The Jesus way is narrow, difficult, and restricting. Hindi po yan inalis ng Diyos. In fact, He said that we will go through hurdles, but Jesus assures that we will overcome through Him. The way may be narrow, makitid man ang daan. But friends, this is not an empty way. Let me repeat. It may be a narrow way, but it is not an empty way. Yan po ang naging pangako rin ng Diyos dun sa babaeng na Samaritano. Naalala niyo po na siya po ay nag-take ng longer cut para lang imit itong babaeng ito na matagal na siyang naghahanap ng bagay na makapagbibigay sa kanya ng kasapatan. Di niya humahanap sa mga naging asawa po niya. Merong uhaw po na hinahanap po ang babae pong ito. At kinatagpo siya ng Diyos sa balon. Paalala that this external well is also the life that yearns to be satisfied. And Jesus answered her, ang lahat ng umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, pero ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Friends, Jesus invites us. He invites everyone who listens, not forcing them, not dragging them, but inviting all of us because He loves us so much that He was willing to give His life, that He gave His life so that you and I will experience life at its fullest. Isang kwento po sa ating pagtatapos. Maaring kilala niyo ho siya at recently siya in-interview po ng christianpost.com. Ang pangalan ho niya ay Jessica Sanchez. Siguro narinig niyo ho siya sa America's Got Talent. At kung medyo kabatch ko po kayo, 20 years ago, you would remember that he also had a lot of showbiz exposure. Sumali ho siya sa AGT or sa America's Got Talent. She was 10 years old. At huminto po siya after a while for about 20 years. Di ho siya narinig, di ho siya nakita until recently po sa anniversary po ng AGT ay sumali ho siya at nanalo ho siya bilang champion. Sabi ho sa kanyang interview, recently po sa Christian Post, sabi niya, it took me 20 years but I know exactly who I am and exactly what I want, she told the judges. After po niyang mag-step back
At the age of 10, for 20 years away from camera, sabi ho niya, ang isang bagay po na nabuo at nagkaroon ho siya, ay ang tunay na katagumpayan niya. Hindi po itong naging champion siya after 20 years. But finally, she found a spiritual reset, a deeper sense of an identity in God. She said in the interview that she lost herself in the sauce of it all, the glitz and the glam of Grammys, the beautiful things. That is what she wanted in the past. But then, in her time of resting and just seeking God, she realized that there was more depth that the Lord wanted her to have. Nung time po na wala siya sa showbiz, ang sabi po niya sa interview, she started through the grace of God to build the foundation of her faith. Now, her foundation is firm. She said that it's not just about gifts and talents or other people's opinion. My identity is in Christ. That's what has kept me steady through this. Ano man daw po ang kahinatnan na itong bagong chapter na siya'y nanalo sa AGT, ang sabi po niya, kahit ano pa po yan, siya'y nagpapasalamat sa Diyos. Dahil ang layunin na po niya ngayon ay hindi ang glitz and glamour. Ang layunin na po niya ngayon ay makaawit para sa Diyos at makaabot po sa ibang tao. There was a time, pinagpipray daw po niya, kung alam niyo po yun, siya aawit sa simbahan, saan ho siya gagamitin ng Panginoon. And then the AGT opened, and then the Lord reminded her that this is a time for her to share the gospel through her singing. Sabi po niya, I want people to know that it's a long road, that there are struggles and rejections, but it's all worth it. The Lord has something for you, even if it doesn't look like everybody else's story. That's the most beautiful part. Pag tayo po'y pumasok sa isang makitid na daan, ang kwento ho natin magiging iba sa kwento ng karamihan. Pero kapag tayo ay nagpatuloy ng meron hong pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos, sa ating paglalakbay, atin hong mauunawaan po na yan ho ang pinakamagandang kwento. That you are taking the road less traveled, an extraordinary road that not everyone is able to walk. She hopes to perform and reach for more audience. Sabi ho niya, I love my church community, but I also want my family and friends to know Christ, to experience His presence. If I can bring that through a song on stage, that is what I want. Ang layunin na ng buhay po niya ngayon, dahil sapat na siya, hindi niya na hinahanap yung kaligayahan niya sa mga bagay ng daigdig na ito, buo na ho siya sa kung sino ho siya sa Diyos. Ang kanyang buhay ay naging overflow na po. Lahat ng ipinagkakalob na sa kanya ng Diyos ngayon ay overflow na po ng kanya hong ibinibigay po sa ibang tao. Ang ganda po ng sinabi ng awit 16:11. Itinuro niyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan at sa piling niyo aking matatagpuan ang kaligayahang walang hanggan. Let me read in English. You will teach me the right way to live. Just being with you will bring complete happiness. Being at your right side will make me happy forever. Friends, all three beautiful invitations, but Jesus continues to mention the sad truth that only a few find it. Hindi po dahil nakatago ang daan patungo sa kaharian. In fact, ginawa na ho lahat ng Diyos. Sinundo na nga ho niya tayo sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Nilikha niya na ho ang napakagandang kalikasan. Makita ho natin yan sa Book of Romans. Pero ho, hindi po lahat. Kaunti lang ho ang pumapasok sa pintong ito dahil kaunti lang ho ang handang sumuko, yumuko at mag-alay ng buhay sa Diyos. Ang tanong po sa atin, kontento ho ba tayo sa ating buhay ngayon? O meron ho tayong hinahanap? At naghahanap ho tayo ng kasapatan? May paanyaya po ang Panginoong Hesus sa kanyang mga aral. Handa ka bang pumasok sa isang makitid na daan? Handa ka bang pumasok sa isang makipot na pintuan? Handa mo bang isabuhay ang daan na isinabuhay ng Panginoong Hesus? Nais mo bang maranasan ang ganap na buhay? Pinnacle Village, the full life, overflowing life, the abundant life awaits us, ready to be experienced not tomorrow, not next week, not next year, anytime. But friends, the decision begins with us. The definition of full life of God
is never a problem-free life. It has always been a life that's content in the presence and the nearness of God. And if you're watching, and this is something that you've heard many times but never really took to heart, and now the Holy Spirit is nudging you again, Jesus is waiting for your answer. Let's respond with this song. The title of the song is Christ is Enough. Kasunod po nito ay kwento ho o awitin ho. Nakilala ho dahil ito'y hymno po na nagsasabing, I have decided to follow Jesus. If you're listening right now and Jesus is inviting you, take that bold step. Nakakatakot, but God assures us, Jesus is there. He's the way, the truth, and the life. He has conquered it for you. Do not be afraid to say, I have decided to follow Jesus. There's no turning back. There's no turning back. There's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ, the joy of my salvation, and this hope will never fade. In heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. It's everything I need is in you. It's everything I need. Oh, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. It's everything I need is in you. It's everything I need. This is it. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me.
turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning Patuloy ho kami nagpapasalamat sa inyo, O Diyos. Kayo po na nagbibigay ng buhay. Kayo po na nagbigay daan upang kami ho ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa lahat ng inyong ginawa para sa amin at patuloy na ginagawa sa aming kalagitnaan. Panginoon, kung kayo'y kumakaugnay sa aming mga puso ngayon, saan man ho kami, hindi ho aksidenteng kami naririto at nakikinig. Dalangin ay turuan niyo ang aming mga pusong tumugon ng may pananampalataya sa inyo. Panginoon, sa kabila ng napakaraming tanong ng daigdig na ito, turuan niyo ho kaming ituon ang aming mga puso sa inyo. Magtiwala at manampalataya. Panginoon, na hindi po, Panginoon, exclusivity ang usaping ito, kundi Panginoon, ito po ay pag-ibig ninyo para sa amin. Salamat, Panginoon, na kahit na hindi niyo kailangan kami, ay ginawa niyo pa rin ang lahat upang abutin kami. Salamat na hindi niyo ho kami kailangan, Panginoon, pero kami ang laman ng inyong puso't isip na ginawa niyo ang lahat upang kami magkaroon ng patunguhan sa buhay at makaranas ng buhay na walang hanggan. Panginoon, dalangin namin, O Diyos, na turuan niyo kami, pagtibayin niyo kami, Panginoon, na laging sumunod sa inyo at laging ituon namin ang aming mga buhay sa inyo. Matutong isuko ito, aming Ama, upang maranasan namin ang buhay na nais ho ninyong ipagkaloob po para sa amin. Dalangin ang lahat ng nakikinig, ang bawat tahanan, ang bawat pamilya, ang bawat mga empleyado, Panginoon, at mga estudyante, ang mga magulang at mga anak, Panginoon, sa aming mga pamamaraan at sa inyong awa, turuan niyo ho kaming iangat ang aming mga krus, sumunod sa inyo at tumuon ang aming mga mata sa inyo. At gawin ito hindi ho dahil ito'y kautusan lamang, kundi gawin namin ito dahil mahal po namin kayo. Salamat, Panginoon, na una niyo kaming minahal at patuloy niyo kaming minamahal. Panginoon, mula sa aming mga puso, sinasabi ho namin sa inyo, Panginoon, mahal po namin kayo. At salamat na kayo ang Diyos na nagbabago, tumutulong, at patuloy na umaabot sa amin. Father, we give back to you all the glory and honor and praise, thanking you for your message today. And all this we give back in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior, we pray. Amen and amen.